Mag-iisang buwan na sa pwesto si US President Donald Trump. And in true Trump fashion, mabilis niyang ipinatupad ang pangako niyang uunahin niya ang interes ng Amerika. Narito ang special agenda report ng ating Foreign Affairs Editor, Jamela Alindogan. Kakaumpisa pa lang ng bagong termino ni US President Donald Trump, pero agad na niyang pinatunayan ang kanyang paninindigan sa tinatawag niyang America First policies. Isa sa pinakakontrobersyal na hakbang, ang pagbuo ng Department of Government Efficiency, isang bagong advisory body na tututok sa pagtitipid ng pondo ng gobyerno. Ang billionaire na si Elon Musk ang itinalagang mamuno nito. So that's something where we work closely with the State Department and Secretary Rubio. And we have, for example, turned on funding for Ebola prevention and for HIV prevention. Left that, you said? Yes, correct. Ipinag-utos din ni Trump ang agarang pagbabalik ng mga empleyado ng gobyerno sa opisina. Tinatapos na ang remote work policies. At bukod dito, inilunsad naman niya ang freeze sa pagkuha ng bagong empleyado sa gobyerno. For anyone who's wondering, these jobs are not Republican jobs or Democratic jobs, they're American jobs. Muling binuhay ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng border wall sa pagitan ng US at Mexico. At isa sa mga pinakamainit na usapin ngayon, isang utos din mula kay Trump ang maaaring magpahinto sa otomatikong pagbibigay ng US citizenship sa mga batang isinilang sa bansa na undocumented ang mga magulang o yung merong pansamantalang visa. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Hindi lang ito, malaking pagbabago rin ang mangyayari sa US military. Inaprubahan ni Trump ang pagpaplano ng isang missile defense system na katulad ng Iron Dome sa Israel. Nagbabago na ang mundo. Wala nang iisang bansang may kontrol ng kapangyarihan. Lumalaki ang tensyon, lumalala ang kompetisyon. Kaya ang tanong ngayon, kaya bang habulin ng diplomasya ang mga pagbabagong ito? Ayon sa Munich Security Report ngayong taon, inilalagay ni Trump sa mas malaking panganib ang Europa at ang buong mundo. Para kay Trump, pabigat lang ang tinatawag na international order at ang kanyang estratehiya, makikialam lang kung malinaw na ang US ang makikinabang sa mga issue. Sabi din ng mga eksperto, tututok si Trump sa pagpigil ng pag-usbong ng China at sa pagbibigay ng walang patid na suporta sa Israel. Pero ang kanyang pangako sa NATO, Ukraine at mga pandaigdigang institusyon ay maaaring humina. Matagal nang humina ang posisyon ng Amerika bilang nangungunang global superpower. Pero ang pagbabalik ni Trump sa White House ang tilang nagtatakda sa mas mabilis na pagbagsak nito. Para sa Agenda, Jamela Alindogan, Billionario News Channel.